Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-22 ng Mayo, 2025. Habang lumilipas ang araw na ito ng ika-22 ng Mayo, isang banayad ngunit malalim na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang enerhiyang ito ay tila paanyaya mula sa universo na huminto ka muna, huminga ng malalim, at hayaan ang sarili mong manahimik sa gitna ng ingay ng mundo. Hindi ito araw para sa magulong aktibidad o masyadong maraming obligasyon. Ito ay araw ng pagmumuni-muni, ng pagbabalik loob sa sarili, at ng pagtahak sa mga landas ng tahimik na pagninilay. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa sarili mong damdamin at isipan, at mas nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay tila malabo o mahirap maunawaan. Ang pagiging likas mong maayos, maingat, at metikuloso ay nagiging sandigan mo ngayon. Ang sistematikong paraan ng iyong pag-iisip ay tila gumagana bilang gabay sa paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong pagkatao. Hindi ito simpleng introspeksyon, ito ay isang masusing pagsusuri sa mga direksyong gusto mong tahakin, sa mga pangarap mong gustong abutin, at sa mga kaugnayan mong nais mong alagaan. Sa katahimikan, lumilitaw ang tunay na boses ng iyong damdamin. Ito ang araw na mas pinapakinggan mo ang iyong sarili. Hindi lang ang iyong mga iniisip, kundi pati na rin ang malalim mong pakiramdam, ang mga bulong ng puso at kaluluwa na matagal mo nang hindi nabibigyan ng pansin. Sa gitna ng katahimikan at pagbubulay-bulay, isang panibagong alab ng determinasyon ang unti-unting umaapoy sa loob mo. May hatid na sigla ang enerhiya ng araw na ito, isang uri ng apoy na nag-uudyok sa iyo upang maging leader ng iyong sariling buhay. Maaari mong maramdaman ang malakas na pagnanais na ikaw ay kumilos, gumawa ng mga desisyon, at itulak pasulong ang mga plano na matagal mo nang iniisip. Gayunpaman, sa kabila ng apoy ng determinasyong ito, isang panimbang din ang ipinapaalala ng enerhiya ngayon, ang kahalagahan ng balanse. Hindi mo kailangang sabay-sabay tapusin ang lahat. Hindi mo kailangang laging nasa harap o maging perpekto. Ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang pamahalaan ang iyong enerhiya, tanggapin ang iyong limitasyon, at igalang ang pangangailangan mong magpahinga. Ang iyong natural na kakayahan sa pag-organisa at ang kagandahan ng iyong presensya ay nagiging liwanag sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa iyong simpleng kilos at malumanay na pananalita, nakakahanap sila ng aliw, katiyakan, at direksyon. Sa mga sandaling ikaw ay kalmado at nakatuon, mas nabibigyan mo rin sila ng pag-asa at inspirasyon. Ngunit paalala rin ito sa iyo na hindi mo kailangang maging ilaw para sa lahat ng oras. Ang sarili mong liwanag ay mas makintab kapag ikaw mismo ay nakatanggap din ng init, pagmamahal, at pag-unawa. Kaya't huwag mong kalimutan na ang paglalaan ng oras para sa sarili ay hindi pagiging makasarili kundi isang uri ng pagmamahal sa sarili na mahalaga para sa iyong kabuuang kalusugan, emosyonal, mental, at espiritual. Ngayong araw, hikayatin mo ang sarili mong tumigil pansamantala upang pahupain ang isip at hayaang huminga ang iyong puso. Ang kalmadong hatid ng pag-iisa ay magbubukas ng mga landas at kaisipang dati ay hindi mo napapansin dahil sa ingay at gulo ng araw-araw. Sa ganitong katahimikan, maririnig mo ang mga mahihinang bulong ng iyong intuisyon, mga mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili na nagtuturo ng direksyon tungo sa mas makabuluhang buhay. Sa pag-iisa, maaari mong mapakinggan ng mas malinaw ang sariling mga pangarap at saloobin. Hindi mo kailangang takasan ang mundo upang makahanap ng katahimikan. Ang katahimikan ay maaari mong dalhin sa sarili mong puso. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, mapapansin mong malalim ang ugnayan ng iyong emosyon at mga kilos. Ang paraan ng iyong pagtugon sa mga kaganapan ay malakas na nakaugat sa kung ano ang iyong nararamdaman sa kaloob-looban. Kaya't sa tuwing ika'y humahanga sa kagandahan ng paligid, sa liwanag ng araw, sa tahimik na paggalaw ng mga dahon, o sa ngiti ng isang kaibigan, hayaan mong ang enerhiyang iyon ay maging gasolina ng iyong mga hangarin. Huwag mong pigilan ang sarili mong madala ng damdamin. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng mas makabuluhang mga desisyon. Ikaw ay may pambihirang kakayahan na pagsamahin ang lohika at emosyon,
ang praktikal na isip at ang maharayang damdamin. At sa pagsasama ng dalawang puwersang ito, lumilikha ka ng isang buhay na puno ng layunin at kahulugan. Ang mga maswerteng elemento para sa araw na ito ay may malalim na ugnayan sa iyong panloob na kalmado at malinaw na intensyon. Ang maswerteng kulay ay berdeng olibo, isang kulay na sumasagisag sa kapayapaan ng kalooban, kagalingan, at kasarinlan. Sa tuwing ikaw ay magsusuot ng kulay na ito o makakakita ng bagay na berde sa paligid mo, isipin ito bilang paalala na ikaw ay nararapat lamang sa kapahingahan at kapanatagan. Ang maswerteng mga numero ay 2, 8 at 16. Ang mga numerong ito ay kumakatawan sa balanse, pagpapanumbalik at pag-asa sa muling pagsisimula. Kapag nakita mo ang mga numerong ito sa iyong paligid, sa mga orasan, plaka, resibo, o iba pa, tignan mo ito bilang tanda na ikaw ay nasa tamang landas, kahit hindi ito laging malinaw sa paningin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal, o simpleng paglalaan ng oras para magmuni-muni sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga nararamdaman, alaala, o pangarap. Ang pagkilos na ito ay magbubukas sa iyo ng mas malawak na pananaw sa iyong mga karanasan. Maaari mo ring subukang magtanim ng halaman, maglakad-lakad ng mag-isa sa kalikasan, o lumikha ng isang bagay mula sa iyong imahinasyon. Sa simpleng pagbuo ng isang tula, pagguhit, o pagluluto ng isang paboritong putahe, ikaw ay nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa sarili mong espiritu. Isang mahalagang payo na maaari mong isama sa iyong puso ngayon ay ito: huwag mong madaliin ang sarili mong proseso. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may layunin. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya o sumunod sa agos ng iba. Sa halip, kilalanin mo ang sariling ritmo mo, ang iyong sariling bilis sa paglago, paghilom, at pagkakamit ng mga pangarap. Sa paggalang mo sa sarili mong proseso, mas mararamdaman mong buka at payapa. At tandaan mo rin na ang pagtanggap sa sarili, sa kabuuan mo, kahit may mga kahinaan, kahit hindi pa perpekto, ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, isara mo ang iyong mga mata at balikan ang bawat sandaling napuno ng katahimikan, pagninilay at damdamin. Pasalamatan mo ang sarili mo sa pagpiling maging tapat sa iyong nararamdaman, sa pagpiling magpahinga, at sa pagbibigay halaga sa iyong panloob na tinig. Ang kapayapaan na natagpuan mo ngayon ay magsisilbing ilaw sa mga susunod mong hakbang. Huwag mong kalimutan na sa bawat araw na iyong pinipiling pakinggan ang sarili mo, ay isang araw na ikaw ay mas nagiging totoo sa kung sino ka. Yakapin mo ang araw na ito ng buong buo, dahil ito ay bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay patungo sa kabuuan, kahulugan, at liwanag. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo